Bureau of Fisheries and Aquatic Resources under ng Department of Agriculture. Makinig ka. Ano ba ang ginagawa ninyo dyan sa opisina nyo? Bakit hindi namin nararamdaman? O personally, hindi ko nararamdaman yung concern ninyo sa akin bilang isang nag-aalaga ng tilapia at hito. Wala stick na yan. Malaman-laman sa budget hearing ng Senado. Bilyon-bilyon ang pera na binibigay sa Department of Agriculture. Tapos hindi man lang namin maramdaman kaming mga maliliit na mamamayan kung saan napupunta yung pera na yan. Hayop na yan. Pera naman ng taong bayan yan. Hindi nyo naman pera yan para ipunin ninyo, para malaman-laman namin. Disbursement performance nyo 30%. Eh kung mag-aral ka nga ng high school, hindi ka nga papasa kung hindi ka maka 75%. O di bagsak ang inyong performance dyan. Eh nung ginagawa dyan, mag-resign na kayo dyan. Hindi kayo kailangan dyan. Ang dami-daming mga taong may puso dyan. Para hindi yung sinuswelduhan namin kayo dyan para kami ay pagsamantalahan. Anak ng wete. Tanong nyo kay Attorney Libayan yan. O hashtag Attorney Libayan. Baka naman may masabi yung sinasabi mo dyan, Senador, na puro chismis ang dala dun sa Senado. Ay ewan ko kung ikaw ang nagsabi nun. Correct me if I'm wrong. Pero meron daw senador dyan na dami-dami natulungan. Na puro yung mga sirang pamilya ang naging kapalit ng pagtulong. Ewan, basta ganun. Gago! Ang laki-laki ng pera na dapat maibigay sa mga mamamayan na malaking tulong sana para sa amin na mga small growers ng ganito. Nagsusumikap kami para makatulong sa gobyerno, pero yung tulong ng gobyerno na para sa amin ay hindi nakakarating. Ito mga paps, yung sistema na ginagamit ko dito sa ating pag-aalaga ng tilapia tsaka hito. So combination yan ng traditional at saka yung recirculating aquatic system o yung RAS kung tawagin natin. Yung kasing traditional and RAS system combined ay pwede nating i-adapt yan yung ginagawa ng bioflux system, yung mataas ang density, yung volume ng aalagaan nating hito o kaya tilapia ay mas marami kaysa sa yung traditional na ginagawa. Kasi doon sa RAS system, dahil recirculating yung tubig niya, malinis lagi yung tubig niya, nakakapag-alaga sila ng higher volume or higher density doon sa regular na pag-aalaga ng hito. So pwede mong i-adapt sa RAS system yung density na kaya nung bioflux. Then yung bioflux system, lalo yung sinasabi nilang no change water, ay ang nagme-maintain na dyan ay puro mga gamot. Pero dito sa RAS system, filtration ang gumagana dyan para maging malinis yung tubig. Unlike dun sa bioflux technology na sinasabi nila ngayon, gamot yung nagme-maintain para magiging akma yung tubig doon sa mga alagang tilapia o kaya hito. Nung nakaraang buwan, meron kasi akong video na tinalakay ko yung bioflux technology na hindi natin i-offer doon sa mga beginners. Dahil nga, yung behavior ng alaga mo, either hito yan o kaya tilapia, ay hindi mo pa kabisado. Paano ngayon ang gagawin mo? Halimbawa, tumingala yung hito mo, nakatingala siya ng ganyan. Anong gagawin mo? Pagka bioflux technology yan sinusundan mo, babalik ka dun sa manual mo, then kung ano yung sinuggest niya doon, mag-a-apply ka ng kung anong mga Nutrifix na yan, di ba? Ganun. Ay mag-aantay ka ng 3 to 5 hours bago umepekto yung gamot na inilagay mo sa pond. Hindi ka na kailangang mag-antay ng oras. Pag nakita mo lumutang yung isda mo, matik yun. I-drain mo siya, palitan mo ng tubig, wala pang 30 minutes, makikita mo ang sigla na ng alaga mo. Hindi yan kagaya doon sa bioflux technology na mag-aantay ka pa ng ilang oras bago umepekto yung gamot na nilagay mo sa pan. Yung resistensya ng mga alaga mo ay bumaba na, humina na. Kaya kung baguhan ka, ma-alarma ka na agad dyan, di mo na alam kung anong gagawin mo. So ayun yung isang advantage kung ikaw ay nag-aalaga through traditional or RAS system. May mga kaibigan tayo na hindi convinced dito sa pinapaliwanag ko. Okay lang yon, kasi syempre entitled naman tayo sa ating
mga opinions. Pero yung sinasabi na sinisiraan ko yung nagpo-promote ng bioflak technology ay hindi. Pinapakita ko lang yan yung pros and cons, yung comparison ng bioflak, then yung RAS, yung sistemang nagsisirculate ang tubig. Ang tinatalakay ko naman dyan, yung bioflak technology ay hindi pa dapat na i-introduce sa mga beginners. Pero kung ikaw ay sanay na, kung umugat ka na sa pag-aalaga ng ito, okay, yung bioflak technology kasi alam mo na kung ano yung gagawin mo kung sakaling magka-problema ka doon sa sistema na ginagamit mo sa bioflak system mo. So sisiw na lang sa iyo yan. Kaya yung isang nag-comment na kaibigan natin na sabi niya hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ko. Sabihin mo po in particular kung ano yung information na sinabi ko na hindi mo pinaniwalaan. Kasi syempre, ang dali naman magsabi, hindi ako naniniwala sa'yo kasi kabulaanan lang yung sinasabi mo. Okay, sabihin mo in particular, ano ba yung sinabi ko na hindi mo pinapaniwalaan? Hindi ka lang siguro satisfied dun sa paliwanag ko o kaya naman dahil sa bihasa ka na sa pag-aalaga ng hito na hindi mo na tinitingnan kung saan ka nagsimula, ngayon bihasa ka na, ay parang easy na lang sa'yo. So ang pagtatalakay ko naman ay nagsimula ako doon sa beginning. Sa mga beginners ako tumututok kasi andito yung mga failures sa mga beginners, hindi doon sa mga batikan na nag-aalaga ng hito. Kasi diyan sa mga batikan na nag-aalaga ng hito, basic na lang sa kanila yan eh. Isang tingin pa lang doon sa alaga nilang tilapia o kaya hito, alam na kung ano ang kailangan, kung anong problema niyan. Kaya yung mga nauna na series ng mga vlogs ko ay gusto ko na mamulat yung mga beginners para sa kanila talaga yung aking mga content. Ngayon, pagkatapos ng generation natin na to, ako, kayo na mga bihasa na mag-aalaga nito, pagka wala na tayo, ipapasa natin yan sa next generation. Ngayon, ibig sabihin nun ay meron na namang magsisimula ng ganitong mga bagay, yung pag-aalaga. Experiences na sineshare natin ay magiging batayan ulit ng mga incoming mag-aalaga ng ganitong tilapia o kaya hito. Mga paps, meron akong nabasa sa comment ng ating video na sabi niya wag ko raw i-filter yung kanyang comment. Honestly, hindi man ako nag-filter ng comment. Either yan makakatulong sa akin o makakasira sa akin, hindi ko yan pinifilter. Hinahayaan ko na mabasa, makita ng iba. At kung may topak ako, sinasagot ko rin yan. Kasi sabi niya, huwag mong i-filter yung comment ko, tawagan mo ako o i-PM mo ako para mahugasan kita. So nag-isip ako, ano ba yung paghuhugas niya sa akin? Kasi sabi niya, kulang ka pa sa kaalaman. O, yun naman ay totoo. Kulang naman ako sa kaalaman. Kasi itong ginagawa ko, continuous learning naman to. Kung may ma-comment kang maganda, i-adapt ko. Meron akong learning dun sa sinabi mo. Hindi siya nagkakandak ng seminar. Pero marami daw siyang mentee. Ibig sabihin, isa siyang mentor. Yung nagtuturo, pero hindi siya nagkakandak ng seminar. Hindi ko alam kung paano ang sistema niya. Kung hindi siya nagkakandak ng seminar, nagbahay-bahay siguro. Yan. Okay, wala namang problema sa akin yun, sir. Ang akin lang, kung isa kang mentor ng bioflak technology, ipakita mo ngayon kung sino-sino yung mga mentee mo at tingnan natin kung totoo nga ba yan sinasabi mo na nag-success sila. So, ilan ngayon yung mentee mo? Ilan yung tinuruan mo sa bioflak system mo? Then, ilan dyan ang nag-success? Masasabi ko na successful yung mga tinuruan mo kung out of 10 ay 7 ang successful. Maniwala ako sa'yo. Pwede na nating i-adapt yung technology mo. Pero, bago namin i-adapt ng technology mo, pwede ba na magpa-accredit ka muna sa BIFAR? Sa mga nagme-mentor po ng bioflak technology, ay huwag niyo po itago yung kaalaman. I-share po natin yan sa ating mga kababayan dahil ang dami-dami nating mga kababayan na gustong mag-alaga ng
hito o kaya tilapia. Halimbawa, nag-retire na sila, tapos may konting ipon, saan ba nila pwedeng i-invest yung kanilang pera? So kung totoo na madami ng successful yan sa itinuturo nyo na biofloc technology, ay ilabas nyo po ninyo yan para magkaroon naman tayo ng sapat na supply ng tilapia tsaka hito. Alam nyo po ba, sir, na ilang taon ako na nasa Maynila? 10 taon akong nagtinda ng isda dyan sa Maynila, particularly sa Parañaque. So doon sa Parañaque meron dyang malaking fish port, yung tinatawag nilang bulungan. Diyan ako maangkat ng isda, then itinitinda ko sa sukat. Ngayon, ilan ba ang nakita ko na supplier o kaya nagtitinda ng hito sa bulungan? Iisa lang. Di ba? Sa dami-dami ng sinusuplayan ng bulungan na yan, ng fish port na yan, ng isda, ayan ay Manila, Pasay, Taguig, Parañaque, Pateros, hanggang dito sa Rizal, meron pa dito sa Cavite, Laguna, part of Batangas. Sinusuplayan lahat yan ng nanggagaling sa Parañaque Fishport. Pero sa laki ng volume ng isda na nanggagaling doon, isang pwesto lang ng hito ang nakita ko na nagtitinda ron. So ibig sabihin walang supply ng hito. Ngayon, kung totoo yun, sinasabi nyo na marami na kayong naturuan sa biofloc technology, high intensive yan, malaki ang volume yan, bakit wala akong nakitang maghihito na nagtitinda roon sa napakalaking fish port na yon? Hindi gaya ng galunggong, kahit saan ka pumunta may galunggong. O yung hito, laki-laking palengke, isa lang ang nagtitinda ng hito. Diba? Tapos sasabihin mo sa akin, dami-dami mo ng menti na naging successful. Is baloney. Baloney, diba? Sinabi mo pa, sir, dun sa yung comment na wag akong maniwala sa BFAR kasi maliligaw ako. So ibig mo bang sabihin dapat sa'yo ako pumunta? Dapat tawagan kita para mahugasan mo ako? Dapat sa'yo ako pumunta para maturuan mo ako iyang technology mo na sinasabi mong tagumpay? Samantalang hindi mo nga pinapa-accredit doon sa BFAR, hindi ka nga naniniwala sa BFAR. Tapos papupuntahin mo ako sa'yo, patatawagin mo ako sa'yo. Ipa-accredit mo muna yan sa BFAR, then pupunta ako sa'yo kung totoo na naging successful yan. Kung sasabihin ng BFAR, pumunta kayo sa tao na to para magpaturo, o kaya kinuha kayo ng BFAR para magturo para sa kanila dito sa technology na i-introduce mo. Pero in fairness sa'yo, sir, para huwag mo nang sabihin sinisingle out kita o kinakalabang kita, etong BFAR naman ay hanggang dun naman lang sila sa pagpapaseminar ng mga tao. Yan ay totoo, magpapaseminar sila. Okay, eto na fingerlings, anong support na ibibigay sa'yo pagkatapos ng fingerlings mo? Diba? Wala na. Wala silang follow-up support sa mga tao na nag-aalaga ng tilapia, ng hito, lalong-lalo na yung mga nag-aalaga dyan sa concrete pond. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources under ng Department of Agriculture, makinig ka. Ano ba ang ginagawa ninyo dyan sa opisina nyo? Bakit hindi namin nararamdaman, o personally, hindi ko nararamdaman yung concern ninyo sa akin bilang isang nag-aalaga ng tilapia at hito? Meron ba kayong programa na suporta sa mga nag-aalaga kagaya namin, yung mga small hito grower, small tilapia grower? Meron ba kayong programa para sa amin? Kasi nakikita ko, inuuna nyo talaga yung malalaking grower dyan. Hindi na ninyo nakikita yung mga maliliit na growers dyan. Nakakahiyaman sabihin, nanood ako ng budget hearing sa Senado at just this November. Alam mo ba kung ano ang natuklasan ng Senado? Performance ng DA sa mga ahensya niya. Meron pang ahensya dyan na ang kanyang disbursement performance is 3%. Grabe naman kayo dyan. Ano bang ginagawa ninyo dyan?
Nakaupo lang kayo sa opisina nyo, hingi kayo ng budget, tapos magpaplano kayo, walang implementasyon. Yung pera na binigay ng Senado sa inyo, ng gobyerno sa inyo, saan nyo pinaglalagay? O baka naman yan, iniipon nyo para maging savings at paghati-hati ang bonus ninyo ng end of the year. Tama ba ako? Kaya kami, ng mga small time growers, ay hindi namin nararamdaman na suporta ng gobyerno. Nagsasarili kami, nagsusumikap kami kung paano makasurvive yung aming mga hanap buhay. Pero nung malaman lamang ko 30%, 29%, 27% ang disbursement performance ng Department of Agriculture ayon doon sa napanood ko doon sa hearing sa Senado. Oh my God! Ano yan? Iniipon ninyo ang pera, hindi nyo binibigay sa tao? Ngayon, kung hindi nyo kami kayang suportahan, kami mga maliliit na production worker ng hito, tilapia, yung pera ay gawan na lang ninyo ng paraan na iabot o makarating sa mga mamamayan. Hindi yung inipon nyo dyan, in-stock ninyo dyan, tapos sa susunod na taon na naman, hingi na naman kayo ng mas malaking budget. Hindi ko naman sinasabi na kinokorap yung pera, dahil yung pera na yan ay dapat na ibalik sa National Treasury. Ewan ko kung naibalik ninyo yan sa kaban ng bayan bago kayo humiling ng mas malaking budget sa departamento. Wala na, nagpapasahod na lang kami ng mga taong nakaupo lang dyan na hindi man lang tinitingnan yung aming mga kapakanan. Ang isang patunay ko dyan na hindi kami natutulungan ng gobyerno ay ilang beses nang may pumunta dito, mga taga-regional pa nga ang sinasabi niya, under the Department of Agriculture, BIFAR. Etong fish pan ko na to, ilang beses na tong minaping. O kinukuha yung area niya, kung ilan yung volume, o yung kung saang lugar ito. Binigay ko lahat. Tapos hanggang ngayon, wala man lang kaming nararamdamang pakialam ng BIFAR sa amin. O eto pa ang isa para sabihin ko sa inyo. Noong nanalasa ang bagyong Egay dito sa Cagayan, pagkatapos ng disaster na yon, nag-provide kami ng records. Ang dami-daming mga kababayan ko dito na na-wash out ang fish pan. Na-wash out ang fish cage. Nakawala lahat, pati yung mga net ng fish cage nasira lahat. Puro lugi kami noong nagdaan na bagyong Egay. Nag-submit kami ng aming report. After namin mag-submit ng report, wala na. So ginawa namin na kinumpleto yung records na hinihingi sa Department of Agriculture, na umaasa kami na kahit papaano bigyan naman kami ng tulong, dahil nga simulat sa pool yung Fisher Fox walang natanggap na tulong. Dito sa probinsya ng Cagayan, almost sa mga towns dito ay coastal towns na andun kami, paligid naming katubigan. So majority sa amin, farmers o kaya membro kami ng Fisher Fox. Pero simulat sa pool na membro ako ng Fisher Fox, ay wala man lang naiabot na tulong ng gobyerno sa amin, hanggang survey lang kayo. Sabi ko nga, ilang beses ninyong minaping itong aking fish pan, ilang beses ninyong minaping yung mga iba-ibang fish pan na nakapaligid dito sa amin. Ang dami-dami dyan nag-aalaga ng tilapia, ng bangus. Noong nagbagyo ng Egay, puro wash out kami. Kasi dito sa lugar namin, halos taon-taon dinadaanan kami ng super bagyo. Pero wala man lang kayong naging tulong sa amin. Yung mga farmers ng palay, ang dami-dami nilang natatanggap. Meron dyang abono, libreng inhi, o may mga cash pa sila na natatanggap. Naka-ATM na sila para sa ayuda ng gobyerno. Kami sa Fisher Fox dito sa Cagayan, hindi ko alam kung sa ibang lugar kung anong nangyayari. Mga Fisher Fox dito sa aking lugar, wala man lang nakikitang tulong ng gobyerno. Kaya nung napakinggan ko doon sa Senate hearing ang budget ng Department of Agriculture, meron dyan 3% disbursement performance. Diyos ko po, Rudy,
Anong ginagawa ninyo sa pera? Iniipon nyo? Di ba sabi ni Senador Cayetano, dapat sa land bank kayo pumunta. Kasi doon nag-iipon ng pera. Naandyan na yung pera, ibinigay na ng batas yung pera, at pagplanuhan nyo na lang kung paano ninyo maibigay sa mga fisher folks. Kung true project man yan o kung ano, kung wala kayong maisipang project, dahil yan naman inakalaan na para sa tao, ibigay ninyo sa tao. Di ba gaya ng farmers, o may ATM sila, binibigyan sila ng mga ayuda. Pati nga yung mga dyan sa syudad, yung mga may-ari ng motorsiklo na namamasada, binibigyan ng ayuda pang gasolina. Di ba? Ilang percent ba ng fisher folks? Dito sa lugar namin, halos lahat dito involved sa fishery sector. Alam niyo mga paps, kung ang idadahilan ng Department of Agriculture sa amin ay ang bureaucracy. Naintindihan ko yung sistema ng bureaucracy na napakahirap talaga na maglabas ng pera dyan, ang daming pinagdadaanan. Pero ilang taon na ba kayo na naandyan? Ilang taon na si President Marcos? Di ba naka-isang taon na? Wala man lang kayong naisip kung paano ninyo matulungan yung mga fisher folks natin, yung mga nag-aalaga ng isda, yung mga may mga alagang isda, tilapia, hito, tsaka yung mga fisher folks natin na yung mga maliliit na mangingisda na naandito sa mga coastal towns ng Cagayan. Huwag ninyong isupalpal sa amin yung system of bureaucracy, dahil ang ordinaryong mag-iisda ay hindi naiintindihan yan sinasabi nyong bureaucracy. Ang naiintindihan ng mga ordinaryong mag-iisda ay kung papaano ninyo sila maabot, kung papaano yung pera nila na ibinabalik din ng gobyerno para sa kanila ay papaano makarating sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga magamit sa hanap buhay. Huwag niyong papakita sa amin yung performance nyo na malaki ang natipid ng inyong opisina, pero wala kayong ginawa para sa mga mamamayan, which is yung perang natitipid nyo na yan ay dapat na ibigay ninyo sa ating mga kababayan. Putik na yan. Ilang taon na kayo dyan, wala man lang kayong ginagawa para sa mga maliliit na mag-iisda. Puro kayo programa. O baka naman may mga sikreto kayo dyan na hindi sinasabi para sa mga maliliit ng isda. Baka naman ginagamit ninyo yung mga maliliit na mamamayan, yung mga maliliit na mag-iisda para kayo ay magkapera. Wala stick na yan. Malaman-laman sa budget hearing ng Senado, bilyon-bilyon ang pera na binibigay sa Department of Agriculture, tapos hindi man lang namin maramdaman kaming mga maliliit na mamamayan kung saan napupunta yung pera na yan. Hayop na yan. Pera naman taong bayan yan, hindi nyo naman pera yan para ipunin ninyo para sa inyo. Malaman-laman namin, disbursement performance nyo 30%. Kung mag-aral ka nga ng high school, hindi ka nga papasa kung hindi ka maka 75%. O di bagsak ang inyong performance dyan. Anong ginagawa dyan? Mag-resign na kayo dyan. Hindi kayo kailangan dyan. Ang dami-daming mga taong may puso dyan. Hindi yung sinuswelduhan namin kayo dyan para kami ay pagsamantalahan. Anak ng wete. Ang laki-laki ng pera na dapat maibigay sa mga mamamayan, na malaking tulong sana para sa amin na mga small growers ng ganito. Nagsusumikap kami para makatulong sa gobyerno, pero yung tulong ng gobyerno na para sa amin ay hindi nakakarating. Anong gagawin namin? Revolusyon?